Hi, good morning po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ay yung 12 bagay na dapat mong alamin bago ka bumili ng bahay. Okay. Una, ang atin pong kailangan na alamin, syempre, yung credentials ng ating developer. No? So, napakahalaga po niyan kasi dito po nakasalalay yung ating legitimacy. No? Of course, syempre, ang mga developer, hindi po yan ah, pare-pareho, no? May mga developer na mas mabilis mag-turnover, may mga developer na medyo mas matagal ang kanilang turnover. So, syempre mahalaga yung years na sa real estate industry ng isang housing developer. Gaano na ba ito katagal? Makakasigurado ba natin na magdi-deliver talaga ito ng housing project? No? Kasi syempre ang atin pong pagbili ng house, napakahalaga po niyan dahil ano po to, kumbaga ito yung kadalasan lifetime savings po natin yung pinangbabayad natin, pinangdadawn natin, no? Kaya mahalaga po na malaman natin ang credentials ng developer, especially kung gaano na po ito katagal, no? Pangalawa, syempre yung mga projects completed para maging aware po tayo kung ang developer ba na to ay meron na ba talagang mga existing project na pwede nating makita, na pwede nating maging batayan, no, para sa ating decision kung tayo ba ay mag-a-avail sa particular housing developer na yan. No? So, kailangan po nating tignan yung kanilang mga natapos na mga proyekto. No? And of course, syempre, awards and recognition, mahalaga din po yan. No? Kumbaga, ito yung ang awards and recognition, like for example, ang third party, kagaya halimbawa ng Pag-ibig. No? So, dito masisigurado na syempre kapag awarded ang isang developer, ibig sabihin merong pinatunayan, talaga namang kinikilala ng particular government agency or bank or Pag-ibig, no, na institution pagdating po sa mga pabahay. No? So mahalaga po 'yan, no, yung credentials po ng developer. Pangalawa po, yung credibility din ng ahente na kausap po natin, no, or yung broker na kausap po natin, no. So, syempre, sa credibility, papasok din dyan yung years na sa bilang isang real estate agent. So, pag sinabi po nating years, syempre, kung mas matagal na siya sa real estate industry, most probably, nandyan siya sa mga sa mga concerns mo, nandyan siya sa mga questions mo, no? Of course, syempre, merong mga ahente na, of course, kailangan nilang patunayan muna yung sarili nila kung sila po ay bago, no? Malalaman mo naman din yan o kailangan mo i-consider kung saan siya associated na broker or associated na realty. Kasi ang mga ahente po ay, usually ang mga ahente ay come and go din po yan. Kung bago pa lang yan, nag-testing the water, no? But of course, syempre, kailangan mo rin tignan yung seriousness, no? Yung attitude nung ahente na yon kung talaga bang magtatagal. Or maybe, merong backup, like for example, sino ba yung realty o broker na associated siya. Kasi pwede nyo din naman i-contact yung realty o yung broker niya in the event na hindi nyo na siya makontak. No? So, kaya napakahalaga po ng years kung gaano na po katagal ang isang ahente. Yung track record niya, so kagaya din nung explanation natin sa developer, so mas mainam kung halimbawa ang isang ahente merong track record na top seller, merong awarded din, no? So ibig sabihin, kumbaga parang fruits ng labor niya yon, fruits ng hard work niya yon, no? Talaga namang mapagkakatiwalaan yung particular na ahente na yon, no? So yun, ayan yung niya, kung nakitaan nyo, let's say for example, may mga plaques, no, talagang highly performing na agents. So isa rin yun sa consideration niyo kapag po kayo ay bibili ng bahay, no? So pangatlo, syempre accessibility ng housing project, no? So kasama na diyan yung mode of transportation. So pag sinabi nating mode of transportation, kung sa kasalukuyan kayo po ay let's say ganitong location ang trabaho ninyo, so yung project ba ay pwede ba kayong mag-uwian? Yung mga sakayan ba, meron ba talagang mga sakayan na talagang convenient din sa iyo, no? Hindi ka mahihirapan sa sasakyan.
no? So yun din ang consideration ninyo, or maybe ang consideration nyo ay for example ay uh, pag weekends lang naman kayo uuwi, pwede ring mga ganun, no? So, yan, mode of transportation. So, yung access roads niya, yung toll gates, highway, no? Napakahalaga niyan. Kasi, syempre, kung halimbawa, maganda yung way papunta doon, syempre, hindi na kayo mahihirapan, no? Uh, especially kung mas malapit, mas maganda, no? Mas malapit sa trabaho ninyo. But of course, syempre, yung kasing lapit, no, ng isang project, like for example from Metro Manila, kadalasan po ay talagang ano po yan, merong mas mataas na presyo pagdating po sa accessibility, no. So but of course syempre kasama po yan sa consideration ninyo, no, kapag po kayo ay bibili. And pang-apat, yung progress and development ng location. Kagaya ng naibanggit ko rin kanina, no, pagdating po sa ating mode of transportation, bagamat sa kasalukuyan, po pwedeng yung location na yon ay ganito lang yung mode of transportation. Kasama naman sa progress and development, like for example, may gagawin diyang airport, may gagawin diyang, like for example, may gagawin diyang train stations, no? Napakahalaga po niyan. Kagaya po sa Bulacan area, nagtatayo po ng international airport, no? And of course, syempre, meron din pong train stations. Bukod po sa MRT-7, meron din po tayong train stations sa from Tutuban to Malolos, Bulacan, Malolos to Clark City, Pampanga. Ibig sabihin, later on, mag-interconnect din yung mga lugar-lugar, no? Kaya, yung kung long-term ang tinitignan po natin, no? Which is, mahalaga po yung long-term perspective, no, kapag po tayo nag-i-invest. Kasi kung halimbawa ngayon, hindi pa masyadong develop yung area, ang advantage naman nun ay mura mo pa nabili. But of course, syempre, tinitignan mo na, okay, itong area naman na to, okay, mas okay pang mag-invest dito dahil mas malaki yung property na mabibili ko. Pero in 5 to 10 years, meron naman ng interconnection yan ng, like for example, expansion ng maybe train stations or expansion ng mga roads, networks, kasi nga mas malapit na ako sa mga ginagawang airport, ginagawang train stations. So, pwedeng ganun rin ang maging considerations ninyo, no? Kaya mahalaga po na aware po tayo. Pwedeng currently, hindi masyadong perfect or maganda yung location, pero dahil ganun ang kanyang situation ay mas mura ang property. So, kung titignan mo naman in the long run, no, parang maganda naman siya. So, pwede mo rin siyang i-consider. Kumbaga, sa akin, sa 13 years ko na sa real estate and yung mga kwento-kwento na ng mga nauna pang mga ahente, kagaya for example, maybe siguro mas nearby part ng Bulacan, maybe kahit yung sinasabi pa ng dati na isa sa mga agent na nakasama ko, no, more than 30 years na, yung Commonwealth Fairview daw, layo daw niyan nung araw, no, sa mga home buyer. Pero tingnan nyo naman ngayon, no. So yun ang sinasabi natin, no. Kumbaga parang tignan mo yung area na kung saan ay in the long run talagang madidevelop. So sa atin, like for example, sa Bulacan area po tayo, yung international airport, talaga pong talagang magbo-boom ang Bulacan dahil sa international airport, no. So interconnect na yan yung ating accessibility sa iba-ibang area. So, yan po yung mahalaga natin din tignan. And next is yung house construction status. Mahalaga pong malaman natin kung ano ba ang ano bang status ng binibili nating bahay, no? Kung ito ba ay pre-selling status, no? So, pag sinabi po nating pre-selling status, wala pang nakatayong bahay dyan. Gagawin pa lang yung subdivision development. Sa case na yan, syempre, mas matagal yung house turnover. Mas matagal yung house turnover. Bakit mahalaga nating malaman ito, no? Yung house construction status? Kasi kadalasan, no, sa mga home buyer, akala natin is pag bibili tayo ng bahay, lilipatan na, nakatayo na, kumbaga parang lipat agad, ganun yung ating assumption, no? Pero ang mga developer po kasi sa pagbebenta po ng property, no, may timing po yan, no? So, ibig sabihin, tinitignan din ang market, tinitignan din ang capacity ng mga home buyers sa pagbabayad ng kanilang monthly sa down payment.
syempre kung halimbawa ay ang capacity ng karamihan na home buyer sa particular target market ay mas kaya nila, like for example ganitong budget range, like for example 5K, 5 to 10K monthly. So syempre ang isang project, no, kapag dinevelop po yan, magsisimula talaga yan sa pre-selling, no. Ibig sabihin gagawin pa lang yung project para mas mahaba yung down payment terms. Mas mahaba yung down payment terms, mas maliit yung monthly, mas susuwak doon sa hanap na budget nung particular market segment na yon. Like example, 5 to 10K ang kaya ng karamihan na home buyer, edi doon talaga magsisimula sa pre-selling status, no? Ganun po yun. Pero syempre, kung halimbawa naghahanap kayo ng mas mabilis lipatan, doon na kayo sa mga developed project na kung saan may nakatira na, marami na nakatayo, pero ang ano nga lang noon, ang ano lang nga noon, ang disadvantage lang noon, mas malaki na yung down payment, mas maiksi na yung down payment terms, mas malaki na yung kailangan mo na cash out, no? So ganun po ang ating ano diyan, ang context pagdating po diyan. So pre-selling status, wala pang nakatayo. So pag sinabi naman pong ongoing construction, ibig sabihin tuloy-tuloy na yung paggawa doon sa particular subdivision project na yan. May nakikita ka ng ginagawa, no? So meaning to say, ito umiiksi na yung down payment terms, mas malaki na ng konti yung magiging monthly mo. So ganyan po ang ongoing construction. And of course, syempre, yung kung naghahanap ka ng mabilis lipatan, no? Kagaya po nung nakikita nyo right now sa ating pong screens, nakatayo na yung bahay, may mga nakatira na po dyan, no? So yan po ang constructed units. Pero kung i-explain po natin yung difference ng pre-selling, ongoing construction o mga ready for occupancy ng mga bahay, no. Sa pre-selling, no, mas matagal nga ang kanyang turnover, no, pero mas mababa naman ang kanyang monthly payment, mas magaan sa monthly budget nyo. Ongoing construction, ano lang yan, halfway lang yan. Kumbaga parang hindi naman ganun kahaba yung down payment terms, hindi naman din ganun kaiksi ang down payment terms. So pwedeng kaya mo pa yung monthly, tapos mas kampante ka kasi may nakikita ka na ginagawa. And of course, syempre, yung mga gawa na, yung mga constructed na, no? So ang advantage nyo, makikita mo na yung actual na location, actual na unit. Pero ang disadvantage nga lang, syempre, usually may cash out, mas malaki yung down payment, mas maiksi mo na siyang babayaran. So depende sa iyong scenario, no? Ikaw, may budget ka ba for cash out na? Hindi ka ba nagmamadali o nagmamadali ka ba? So, yun po yung mga possible options mo kung pre-selling, ongoing construction, or ready for occupancy units ang pwede mo pong piliin, no? So, yan, number 5. And, of course, syempre, house turnover. Mahalaga ang nating malaman ang house turnover. So, bakit natin kailangan malaman ang house turnover? No, yung actual turnover, kasi syempre yun ang ating expectation, ganito ang aking marireceive na itsura ng bahay ko kapag ibibigay na yung susi, no? So kasi kadalasan kapag tayo nagtitripping, especially kung pre-selling pa lang or ongoing construction, no, doon lang tayo sa model unit. Akala natin ganun itsura sa model unit na may mga gamit na, may mga room partitions na, may mga tiles na. Of course, hindi po ganun, no? So meron tayong tinatawag na actual house turnover. At tignan po natin ang iba-ibang klase ng house turnover, no? So pag sinabi pong bare type unit, ito po yung mga wala pa pong pintura sa loob, no? Bagamat makinis na, pero ito po ay wala pang pintura, wala pa po yung room partition, yung wala pa pong tiles, no? Bagamat sa iba meron ng tiles yung CR. Ganyan po ang bare type unit po natin, no? Pero sa mga scenario, like for example, meron din namang tinatawag na basic finish. No, pag sinabing basic finish, may pintura na sa loob, no? Yung iba may room partition na, pero ang kaibahan lang yung flooring, wala pa pong tiles, no? So may mga ganyang scenario. So kung ganyan, ang tawag po diyan ay basic finish na turnover, no? So yan po yung ating itsura. No, complete finish, ibig sabihin may tiles na, no, may room partition na, wala lang pong gamit, no? Yan po ang complete finish. So okay na, lilipatan mo na lang, gamit na lang ang kulang, ang tawag po doon complete finish. May mga developer po na ganyan, no, na nagte-turnover po ng complete finish, no? So may mga hawak po tayong ganyan kagaya po ng Vialand, no? And furnish, no, ang furnish syempre gamit, no? So hindi na po ako naglagay ng picture diyan, pero ang kaibahan lang po talaga,
kapag po furnish, meron pong gamit na sa loob ng bahay, no? So yun po ang kaibahan niya. And number 7, house type, no? Mahalaga nating malaman kung ano ba yung house type na ina-avail natin, no? Hindi pare-pareho, no? Magkakaibang house type, magkakaiba rin ng budget na pangangailangan, no? So yung iba sa atin, no, naghahanap halimbawa ng bungalow, no? So gusto ko, sir, bungalow. Kagaya nito, bungalow to na parang single na malaki ang lote, no? So sa mga ganitong senaryo, kung malaki ang lote, mas mataas yung presyo, no? Ganyan po ang itsura ng bungalow. Ibig sabihin, walang second floor. So hindi siya 2-story, no? So ito, mainam ang bungalow para sa mga home buyer natin na merong kasama sa bahay na senior citizen, no, na para hindi na po sila mahirapan, no, umakyat sa second floor ng bungalow. Socialized townhouse, typically kapag socialized townhouse, 2-story siya pero mas maliit yung bahay, mas maliit ang lote, yung turnover ay birth type, no. So yan po ang socialized townhouse. Among sa mga hawak natin ng mga housing project, yung socialized townhouse po ang pinakamura po, no. Ito po yung pinakamura, no, na pwede para po sa mga minimum wage earner ang atin pong socialized townhouse, no. So socialized townhouse po natin 'yan. Okay? And of course, syempre, regular townhouse, ito po yung karamihan, no, na ina-avail. Mas maraming units ang regular townhouse kasi mas malaki siya sa socialized townhouse. And mas affordable naman siya kumpara sa duplex or single attached, no? Kaya yung regular townhouse, yan po yung mas maraming inventory among sa mga binebenta po natin na mga property, no? Ang regular townhouse. And of course, syempre, meron tayong tinatawag na duplex. Ang duplex ay dalawa lang pong magkatabing bahay, no? At ang duplex ay meron po yung parking space na, no? Hindi na po kayo hindi nyo na magiging concern ang parking space, no? So, ganyan po ang atin pong duplex. And, of course, syempre, single attached, no? Pag sinabing single attached, wala pong katabing bahay, no? Kumbaga, yung kabilang bahay na may space na po dun sa gilid. At ang yung nakikita nyo right now ay yung corner unit ng single attached, no? At yung single detached, wala lang po akong picture dito. Ang kaibahan po ng single detached sa attached. Pag sinabi pong detached, no, imagine niyo po ang property ninyo ay square, no, square or rectangle man yan, no, square or rectangle, apat ang sides, no. So pag sinabing single attached, yung bahay mo doon sa property line na gilid mo, nakasagad yung kanyang yung kanyang wall, no. So kaya nga siya firewall, may nakaano siya sa may firewall siya, no, sa sagad ng property. So ang single attached, tatlong sides lang ng property mo ang maiikutan mo. Ang single detached sa square or rectangle na property mo, yung bahay mo nakagitna. So ibig sabihin, pwede kang umikot sa 4 sides ng bahay mo. Nakagitna yung bahay. Detached po ang tawag doon, no? Para alam nyo lang yung kaibahan po na attached or detached. Pero sa atin pong mga property, no, na hawak, kapag mga 3 million and below, karamihan po yan single attached na yung pinakamalaking property. Wala pong single detached sa mga 3 million below, no, sa mga hawak po namin. I'm not sure, baka merong single detached sa ibang mga property, no. Pero sa mga 3 million and below, single attached duplex townhouse po ang karamihan po na na property po diyan, no. So yan po. And of course, syempre, kailangan mong maintindihan, no, ang unit location ng particular property. So malapit ba ito sa entrance gate? Malapit ba sa entrance gate, no, yung property na ina-avail mo? Syempre, kung mas malapit po sa entrance gate, expect po mas mataas yung presyo po niyan kung malapit sa entrance gate. Mas malapit ba ito sa clubhouse? No? Yun, may factor din po ang price doon compared sa mga hindi mas malapit, no. Main road ba ito? Syempre mas malaki yung kalsada, no. Fence area, walang katalikuran, fence na yung likod mo, or maybe inner ba to, end unit ba to, corner unit ba to. So kailangan po nating alamin. Meron po tayong mga iba-ibang preferences pagdating po sa binibili nating bahay in terms of location.
Um, yung iba gusto nila ng main road kasi magbi-business. Yung iba gusto rin nila ng malapit sa multipurpose hall kasi siyempre mas mas may event kadalasan, gusto mo ng mas maingay ng konti, no? May mga ganon. Iba naman ay siyempre mas gusto nila ng tahimik, doon sila sa medyo mas looban, doon sila sa may fence area, no? So iba-iba, no? So inner unit kasi ganito lang yung kaya ng budget, end unit mas kaya ng mas malaking property, o corner unit kasi gusto ng magtatayo siya o mag-expand siya ng bahay niya, no? So mga various considerations, no, depende sa ating preferences, no. Kaya yan po, kailangan po natin i-consider yung mga bagay-bagay na yan. And number 9, requirements. Ang requirements, syempre, nakadepende yan kung tayo ba ay locally employed. Pag sinabi nating locally employed, nagtatrabaho tayo dito sa Pilipinas, no? So, employed tayo sa isang local company, no? So, OFW ba tayo? Nasa abroad tayo, no? Or maybe yung iba, no, hindi na sila classified as OFW kasi residence na sila sa ibang bansa, no, pero Filipino citizen pa din, pwede pa rin 'yon, no. So ang requirements nila kung ano yung pinapasukan nilang trabaho doon sa company, doon sa country kung nasaan po sila, no. So yan po yung ating ano. And self-employed, alam naman natin ang self-employed, no, ibig sabihin meron kang sariling negosyo, either freelance ka, no, self-employed po 'yan, no. So especially karamihan services, no, yung mga nagbibigay ng services, no, self-employed yan. Hindi naman sila sinuswelduhan, kung hindi services ang kanilang ino-offer na para na din namang with business, no. So ang with business, meron ka talagang establishment, no, meron kang nakatayong negosyo, no, at may mga corresponding requirements na kailangan diyan, na kailangan mo lang din hingin o alamin sa iyong ahente para hindi ka mangapa eventually, no? Kasi may mga developer na ID lang tinatanggap, tapos eventually mahihirapan ka mag-comply dahil ID lang na hiningi, hindi mo alam na ito pala yung mga requirements, no? May mga ganon. So kailangan malinaw sa iyo ano ba yung mga requirements diyan, mako-comply mo ba yung requirements na yan, at 'di ba depende sa timeline na ibibigay ng particular developer, no? So mahalaga yan. And pero din yung mga home-based employees, no? Ngayon, especially ngayon, kagaya ng mga virtual assistant, no? Kasama po yan, no? At iba-iba din ang requirements. Pero sa mga nabanggit, no, nabanggit po natin dito na classification ng trabaho po ninyo, kung self-employed or with business, ITR po ang isa dyan, no? And yung locally employed, meron naman po talaga yan, OFW. Mahalaga lang sa locally employed, naguhulog yung employer ninyo kung Pag-ibig Financing ng Pag-ibig, no, ng mga contributions, no? At sa OFW, syempre, hinihingan din to ng minsan ng residence ID o working visa o working permit, no. So yun ang iba-iba nating classifications at iba-iba pong requirements ang kailangan nyo pong alamin ang list of requirements at tanongin nyo yung sarili ninyo kung mako-comply nyo po ba yun. And lastly, hindi pa pala lastly, 12 nga pala to, no. Number 10, no, Pag-ibig Financing. Aware dapat tayo kapag Pag-ibig Financing, anong maximum loan term, no, na pwede sa inyo. So 30 years ang binibigay po ng Pag-ibig, no, pagdating po sa maximum na loan term, no. Bagamat kung gusto niyo ng mas shorter, ay dapat ready lang po kayo kasi mas malaki po ang monthly amortization kapag shorter term at mas malaki ang required salary, no. So yun po yung kagandahan naman ng Pag-ibig. Pwede mong isagad for 30 years, depende sa edad mo. Kasi may classification po sa edad, no? Para po sa kalaman ng iba, pinaka-safe po na gamitin po ninyo, 65 minus current age, no? If ang sagot ay 30 years or more, then maximum 30 years ang pwede po sa inyo. Example, kung kayo po ay 29 years old, so 65 minus 29 is 36, no? 36. So ibig sabihin, kung 36 ang difference, pwede kayo sa 30 years na maximum. Pero kung halimbawa kayo ay 45 years old, 65 minus 45, 20. So 20 na lang ang pwede po sa inyo na loan term. Ibig sabihin, mas malaki na yung monthly amortization ninyo at mas malaki na yung required salary po ninyo. No? So ganun po, kailangan po nating alamin yon. Ilan ba yung loan term pa na pwede sa akin based sa edad ko? Qualified ba ako in terms sa salary ng inaabil ko pong property? So ganun po yon, no? And bank financing, no? So usually sa bank, ngayon may nag-o-offer na bank na 30 years loan term na maximum. Pero before, 15 years lang, 20 years lang ang mga bangko.
Pero note, mas mataas lang po ang interest rate ng mga bangko. So may mga certain ano po yan, no? May mga certain differences ang Pag-ibig at bangko, no? So halimbawa sa Pag-ibig, pagka sa particular developer, wala ka nang binabayaran na miscellaneous, no? Sa bank, may mga bank charges pa po diyan based po sa loan po ninyo. So kailangan niyo pong i-consider po 'yon, no? So 'yon, if may corresponding bank charges ba. And of course, syempre in-house financing, in-offer din po ito, pero ito po yung tinatawag nating na developer loan, no? Ang in-house financing, ito po yung hindi ka pwede sa Pag-ibig, hindi ka pwede sa bank. Kaya ang isang developer, no, minsan nag-o-offer yan ng in-house financing at a higher down payment and at a higher interest rates and at a shorter loan term, no? Kumbaga mas malaki yung magiging monthly mo at mas malaki yung magiging interest. Kasi bigyan ko kayo ng idea, so may developer na 10 years lang ang maximum loan term, no? Tapos ang interest 17% per year compared sa Pag-ibig or bank na 6 to 7%. So malaki po ang variance. And down payment of 30% compared sa usual na 10 to 20% down payment. So nagba-vary po ang ano po nun, ang term sa down, no? Kung magkano yung down, how much yung interest rate, depende po sa type ng financing. Kaya kailangan alamin po natin yan. And of course, syempre, yung payment terms, mahalaga din nating malaman yung payment terms. Of course, syempre, yung down payment terms, magkakaiba po yan, no? So, kung depende dun sa financing, kung Pag-ibig, nakadepende na yan sa status, no? Construction status. So, related ito sa construction status ng bahay. Kung pre-selling, mas mahaba ang down payment terms. Kung ongoing construction, mas maiksi ng konti. Kung RFO, maiksi na talaga yung down payment terms, no? So, nakadepende po yan, no? So, depende rin kung anong klase ng financing options. Ang in-house financing, maximum 24 months sa particular developer. So, titignan nyo rin po yun, no? Yung mga ganong aspect. Loan terms, nakadepende na ito sa kung Pag-ibig, bank, or in-house. So, Pag-ibig, maximum 30. Usually sa bank, 15, 20, 25, no? Pero may nag-offer na rin ng 30 years, depende sa bangko. And of course, syempre, in-house financing, maximum lang ng 10 years, no? At a higher interest rate. Fees to be paid, kailangan nyo pong malaman yan. Meron bang move-in fees? Meron bang move-in fees? Yung title transfer fee, ikaw ba magbabayad, no? Later on, ikaw ba magta-transfer, no? Mga ganong klase, construction bond. So, at marami pang iba na kailangan nyo pong alamin, no? Yung mga fees po na involved, no? And renovation policy, pwedeng minor renovation. Pag sinabi po nating minor renovation, ito yung sa loob ka lang magpaparenovate, wala sa labas. So, yun po usually ang definition sa mga developer, no? Minor renovation sa loob lang ng bahay. And kung major renovation, yung buo na. So, meaning to say, loob at labas, no? Mag-expand ka sa harap mo, mag-expand ka sa gilid mo, mag-expand ka sa likod mo, magpapa-slab ka, magpapa-second floor ka, no? So major renovation. Sa major renovation, possible po na i-require lang kayo ng building permit. Pwede po kayong i-require ng building permit kung major renovation, especially kung kayo magpapa-slab, magpapa-second floor, magpapa-third floor kung allowed, no? So hihingan po kayo ng building permit. And in connection with that, syempre, meron ding mga certain restrictions at nagkakaiba-iba po ang mga developer, no? So, may mga developer na ganito lang dapat kataas yung gate, hindi ka pwedeng magpa-slab sa harap, no? Ang pwede mo lang ilagay ay bubong lang, mga ganon. So, iba-iba kada developer, no? So, kailangan nyo pong alamin ano yung allowed, ano yung hindi allowed, no? Sa particular developer. Kung may mga questions po kayo, mag-comment po kayo sa video na to or any of our videos na kung saan po nagdi-discuss po ako ng Q&A. No, kahapon nag-Q&A po ako at sa susunod maybe yung tanong muna ang sasagutin po natin sa Q&A. So ito lamang po ang ating sharing. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.